Nang makatakbo siya ng malayo at nakasisiguradong hindi na nakakaabot o maaabutan pa ni Chico, ay tumigil siya. Saka hinabol ang kanyang hininga. Tiningnan niya ang braso na hinawakan ni Chico kanina. Inilapit niya iyon sa kanyang ilong para amuyin. Kahit wala nga ito talagang kaaya-ayang amoy na naiwan doon, ang pakiramdam ni Ruby ay ang dumi-dumi na ng kanyang braso. Kumuha agad siya ng hand sanitizer at pagkatapos ay ibinuhos ang likido sa kamay at ipinahid sa buong braso. Matapos iyon ay kinuha din niya ang alkohol at ganun din ang kanyang ginawa. Muli niyang inamoy ang kanyang braso pero makikita mo pa rin sa kanyang muka na hindi siya kontento sa ginawang paglilinis. Pagpasok niya sa paaralan ay tumungo agad siya sa banyo ng faculty. Hindi niya kailanman ginamit ang banyo ng mga estudyante dahil ayaw niya yung amoy noon at kung sino-sino din kasi ang gumagamit. Mabuti pa ang banyo nitong faculty room, malinis at sigurado siyang ang mga guro lamang ang gumagamit. Pumasok siya sa loob at kinandado ang pinto. Sinipat niyang mabuti ang banyo at natuwa naman siya sa kanyang nakita. Tuyo ang puting tiles na sahig ng banyo at malinaw din ang mga salamin. Kahit nga ang mga gripo sa loob ay mapapansin mo ang pagkintab na tila ba kahapon lamang ito nabili. Binuksan niya ang gripo at itinapat ang kanyang braso. Matapos iyon, muli niyang pinasadahan ng sanitizer ang kanyang braso. Matagal at madiin. May puwersa ang bawat paghagod na ginagawa ng kanyang kamay sa kanyang braso. Hanggang sa... Aray! Daing ni Ruby.